Good morning, church. May I invite everyone to please rise and stand. And as we gather in this place here today, let us prepare our hearts for an encounter with our Lord Jesus Christ, for a great experience that we can have with Him. And if you desire that, can we just say these words? Sabihin po natin ito ng sabay-sabay. From everlasting to everlasting. He is good. He is gracious. He is God. Let's say this one more time. From everlasting to everlasting. He is good. He is gracious. He is God. Come on, let's give the Lord our best clap offering. Hallelujah, Jesus. Thank you. You are
I will dance before you. I will shout it to you. Come on, we sing. I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance before you. I will shout it. Oh, I will live only for you. I will lift these hands up. Oh, I will dance before you. I will shout it. I will shout it to you, Lord, my God. I will give thanks to you forever, Lord, my God. I will give thanks to you forever, Lord, my God. I will give thanks to you forever, Lord, my God. I will give thanks to you forever, Lord, my God. I will give thanks to you forever, Lord, my God. I will give thanks to you. Thank you, Jesus. Father, we offer to you our hearts, Lord. We desire your presence. You are great. You are gracious. You are God. You are sovereign, O Father. And right now, we know that you are in this place. And we know, O God, that we will have an encounter with you. Lord, with everything that you have done, we know that what we can offer will never be enough. Pero Lord God, sa mga kakantahin po namin ito, sa aming worship, may you be pleased with a heart that we will offer today. May the songs that we will sing, O Father, be enough. And may it be sweet melodies to your ear. Father, we are grateful. And we sing this song with gratitude to you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah.
Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king or a heart, except for a heart singing hallelujah, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, you sing this with all your heart now. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
is sa ating mga buhay ngayong umagang ito. Come on, church, keep on clapping your hands to the Lord who is worthy of our praise. Itong umagang ito ay hindi po patungkol sa bawat isa sa atin, kundi patungkol sa Diyos na ating sinasamba. Kaya po ngayong umagang ito, kalimutan po natin ang lahat ng mayroon po tayo. Atin lamang pong tignan gaano kadakila ang ating Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Kaya po this morning, can we just give the Lord yung pong pinakamalakas na palakpak na nararapat para po sa Kanya as we shout our praises, our thanksgiving. Lord, be magnified, be glorified, and be exalted, O Lord. Yung pong mas malakas na palakpak na nararapat sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You deserve, Lord God, all these praises. You deserve, Lord God, all this worship. You are so good, O Lord, sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, na kahit anuman po ang aming pinagdadaanan, anuman po yung kalagayan na mayroon po kami, tapat po kayo sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako. Kaya po mayroon po kaming pasasalamat sa aming mga puso na Panginoon, masamba ka. Anuman po, Panginoon, yung aming alalahanin, meron po kaming kapayapaan na nanggagaling po sa inyo. Meron po kaming pagmamahal na nararanasan araw-araw sapagkat tapat ka sa aming mga buhay. Minsan pa, mapurihan ka at madakila ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Napakasarap na tayo po ay nasa tahanan at sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, let us roam around po and let us greet one another with the love of Jesus. Sa napakagandang worship. Amen. Sino po yung na-bless? Magsabi po ng malakas na Amen. Amen. Lahat po tayo ay na-bless, napalakas sa pagpupuri at sa pagsamba sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito, tayo naman po ang magpapala sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaloob sa Kanya, ng ating mga ikapu, ng ating mga pledges, at ng ating mga love offering. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsan pa po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, ngayong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa mga bagay na tinatangkilik ng aming mga kamay, kayo po yung nagpapala nito. Mula po sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, maging sa mga pangarap na mayroon po kami. Naroon po kayo para gabayan po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. At sa bawat araw na kami po ay nabubuhay, hindi po kami nagkukulang sapagkat ikaw ay ang aming mabuting pastor. Kaya po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay mayroon pong pasasalamat na ihahandog sa iyo ngayong umagang ito. Ang aming panalangin, ang bawat isa na ihahandog ay magagamit upang lumawig at lumago ang inyo pong gawain dito sa lupa.
Muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga kaloob. Palain po tayo sa inyong Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po sa Panginoon na ngayong umagang ito mayroon tayong pagkakataon na minsan pa ay makapakinig po ng kanyang mga salita. And I believe ang bawat isa po sa atin ay excited na. Lahat po ng excited magsabi ng malakas na Amen. Friends, it is my privilege to welcome you, the servant of the Lord, Pastora Mirna Canlas. Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Brother Paul, God bless. Isang napakagandang umaga at pinagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid? Okay lang po ba kayo dyan sa inyong mga upuan? Pakikumusta po ang inyong katabi? Okay lang po ba siya? Ayan. Kung yan ay kapatid mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak, kaibigan, pakaalagaan mo siya. No? Bakit? Kasi, sa totoo lang, siya lang ang madadala mo sa langit. Amen? Yung bahay mo, yung kotse, yung savings, yung mga property na binili natin, yung mga certificate of accomplishment na nasa walls, lahat ng yan, maiiwan lang lahat sa mundo. Kaya ang pakaalagaan mo, pakamahalin mo, yung katabi mo. Amen po ba? Praise God! At lahat ng masaya kay Jesus, mag-smile naman po tayo. We have all the reason to smile because our God is a good God, a faithful God. And He is worthy to receive all the glory, to receive the best worship that we can ever offer to our God. Every day, God has been faithful to all of us. That's why we started our worship service with praise and worship. This is the time for us, we express our gratitude to what God had done for us for the whole week. Makita natin ang kanyang katapatan, at kabutihan at siya'y karapat-dapat sa ating mga pagpupuri at pagsamba. Tayo po muna ay manalangin. Let us close our eyes and bow our heads and let us go to God in prayer this morning. And let us raise up our hands in the presence of the Lord. It is an act of surrender, an act of humility, and an act of gratitude for all the blessings He bestowed upon us. Salamat po aming Ama sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ginising mo po kami ng inyong biyaya. Hindi po kayo nagkukulang sa aming mga buhay. At minsan pa, binigyan mo kami ng pagkakataon na makasamba, makapaglingkod, maitaas ang inyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sino man po ang may iniindang sakit, sa oras na ito, I invoke God's healing upon you in the name of Jesus. From your head up to the sole of your feet, I declare that by the stripes of Jesus, you are healed already. Claim your healing for the glory of the Lord Jesus Christ. Sino man po ang nakakaramdam ng panghihina, panglalambot ng kanilang katawan, I declare supernatural strength
from the throne of grace. In the name of Jesus, ang mga may takot, pangamba, pag-aalala, I declare the peace of God that passeth all understanding shall continue to guard your heart. In the name of Jesus. Panginoon, hihipuin mo po ang bawat isang naririto. Patuloy mo pong babaguhin, aayusin ang aming mga buhay. Patuloy mo po kaming palalakasin at gagamitin ang buhay na tinubos po ninyo. We belong to you alone, O God. This is our declaration. This is our commitment that our life belongs to Jesus Christ, our Lord. Be glorified and be exalted as we dwell continuously in your presence. This is our prayer, full of thanksgiving and praise. In Jesus' name, amen. Another clap offering for Jesus. Hallelujah. Now let's talk about the Lord Jesus' ways in saving us. In Hebrew 5, verse 7 to 9. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Although he was the Son of God, he learned obedience from what he suffered. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Verse 9. At nang siya'y maging ganap, naging ganap siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang makapangyarihang salita sa umagang ito. Ako po ay namamangha at nalulugod sa tuwing maiisip ko na ang ating Panginoon, kaya siya nag-isip, nagplano na bumaba dito sa lupa, makaranas ng lahat ng sakit, kahirapan, ay dahil sa kanyang pag-aalala sa ating lahat. Dahil sa kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Jesus doesn't want anyone to perish. Ayaw ng Panginoon, ang isa man sa atin ay mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya Jesus, our Lord, did His best for us to be redeemed, to be saved, and to bring us there in His glorious presence in the future. Ano bang ginawa ng Panginoon para siya ay magtagumpay? Para magawa niya ang kanyang misyon? Para maging karapat-dapat siyang tagatubos ng ating kasalanan at malinis niya tayo sa lahat ng karumihan, kasalanan na siyang nagdadala ng kapahamakan sa ating mga buhay. First, the Lord Jesus prayed with fervent cries and tears. Verse 7. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin, lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa Kanya sa kamatayan. The Lord Jesus showed to us and exemplified the importance of having
a total dependence on God. Ipinakita niya ang halimbawa sa kanyang sarili. Ipinakita niya sa kanyang buhay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng lubusang pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit kailangan niyang manalangin? Hindi ba Diyos si Jesus? Why He needed to pray? Because we know what the Word of God said to us. That Jesus came on earth in a form of a man. Inubad niya ang kanyang pagkadiyos at siya'y nagkatawang tao na buhay sa mundong ito bilang isang tao. Kasi nga, kailangan niyang makaranas ng kamatayan bilang isang tao. And as a man, He showed to us how important it is to have a total dependence on God. Para saan? Upang siya, una, magtagumpay sa mga tukso, sa mga panlilinlang ng dyablo sa kanyang buhay. If you will read Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, you can see the account where Jesus was tempted 40 days and 40 nights by the devil. Hindi siya tinantanan ng kaaway. Pero bakit hindi siya nag-give in? Bakit hindi siya nahulog sa kasalanan, sa patibong ng dyablo? Sapagkat ang Panginoon, nang siya'y nasa katawang tao, lubos ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa banal na Espiritu Santo. Kaya, He was tempted in all points of His life, and yet, He did not sin against God. Mga kapatid, maraming tukso sa buhay natin. Bakit tayo tinutukso? Para tayo'y magkasala sa Panginoon. Kaya si Jesus, kung magkakasala siya, lahat tayo kawawa. Nobody will be able to redeem us. Nobody will be able to save us from eternal damnation. If Jesus tempted and gave in to sin, pero dahil nagtagumpay siya, nanatili po siyang malinis, banal. At tayo'y kaya niyang iligtas. Sabi ko nga, tinutukso tayo ng kaaway para magkasala tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay natukso, doon na magsisimulang nahahadlangan ang mga pagpapala sa ating mga buhay. Nawawalan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan, ng confidence para lumapit sa presensya ng Panginoon at idalangin, idulog ang ating mga pangangailangan. Kaya kailangan nating magtagumpay. Kailangan magtagumpay ni Jesus sa mga masasakit na nangyayari sa kanyang buhay. Ang Diyos na nagkatawang tao, walang respeto sa kanyang mga tao, masasamang pananalita, pagbibintang ang ginagawa sa kanya. He was being maligned by the people, degrading by the people. Pero kailangan niyang mapagtagumpay para hindi siya mapikon sa mga sitwasyon ng kanyang buhay. Di ba? Pag kulang tayo ng prayer, anong nangyayari? Madali kang mainis. Aminin. Madali kang magalit. Madali kang kapampangan. Agad kang bubukal. Agad mainit ang ulo. Mabilis makapagsalita ng hindi tama, ng hindi mabuti. Dahil nadadala tayo sa mga sitwasyon at pwede tayong magkasala sa ating Panginoon. Doon natin kailangan ang panalangin upang hindi tayo mahulog sa tukso, hindi tayo bumagsak, malugmok at mawasak na mga problema
na dumarating sa ating mga buhay. Sino bang walang problema? Lahat ng tao na normal ay may problema. Is there anyone here doesn't have problem? Wala. Lahat tayo may problema. Pero ang tanong, pag dumating ang problema, nakakayanan po ba natin ito? O nawawalan na tayo ng gana sa Panginoon? Nalulungkot na tayo, ayaw na nating magpatuloy. Ayaw na nating sumamba, manalangin, mag-care group. Ayaw na nating sumali sa mga spiritual activities. Yung iba, hindi na nagpapakita. Yung iba, naglalasing na. Yung iba, nagdodroga na. Nakakalungkot. Bakit ito nangyayari? Bumabalik sa dating buhay ang tao sapagkat nakalimutan niyang magtiwala sa Diyos at gawing pag-asa si Kristo sa kanyang buhay. Dito po napakahalaga na tayo'y marunong ng lubusang pagtitiwala sa ating Panginoon. James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang marubdob na panalangin ng isang taong matuwid, malaki ang nagagawa nito sa kanyang buhay. Tumatatag ka sa mga tukso. You can say no to the temptations of the devil if you are being empowered and strengthened by the presence of God. You are being empowered by the presence of God. No matter how big the storms in your life, kayang-kaya mo itong harapin. Kayang-kaya mo itong i-handle dahil pinalakas ka ng kapangyarihan ng Diyos. At lahat ng nakaka-relate, magsabi ng Amen. Pangalawa, he lived with submission and obedience. Nabuhay siya ng may pagpapasakop at kasunod noon ay pagsunod sa Panginoon. Submission in Greek is hypotasso. It means be under obedience. Ibig sabihin, yung pagpapasakop ni Kristo sa Diyos, hindi lang po basta submission, kundi ito ay may kalakip na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang hypotasso. Ang submission, kakambal nito ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lubusang nagpakumbaba at sumunod ang ating Panginoon. Jesus is showing us here that prayer with faith is not enough for us to receive an answer prayer from the Lord. Prayer with faith coupled with submission and obedience to the will of God. Amen po? No, ang iyong panalangin ay sasagutin kapag tayo ay nakapasakop at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung marami tayong hinihiling sa Diyos, tayo nananalangin, mabilis tayong sumunod sa pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Yung ating pong pananampalataya, bigyan natin yan ng pagsunod at pagpasakop sa kanyang kalooban. Verse 7, at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Verse 8 ng Philippians 2, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Hanggang sa kamatayan sa krus, naging masunurin. In the midst of pains, in the midst of sufferings, Jesus remained faithful to the Lord hanggang kamatayan. Nagpakumbaba siya at naging masunurin
hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. The Lord Jesus remained perfect, pure, holy, blameless, and worthy in the sight of the Father. Despite many temptations came into his way, day and night, 24/7, and in 40 days, 40 nights, he was tempted in all points of his life, and yet, not even once, not a dot, he did not sin against God. Nagtagumpay ang ating Panginoon, kaya ikaw at ako ay nakasumpong ng walang hanggang kaligtasan sa Kanya. Kaligtasang hindi pwedeng bilhin ng pera, ng salapi, ng kwarta, ng datong. No enough money can ever buy salvation for you. Only the life of Jesus that was crucified on the cross of Calvary. Give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Verse 9, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Kapatid, ang tinanggap nating kaligtasan, not good for 2 days, not good for 1 month, not good for 1 year. It's an eternal salvation that no one can ever give you this salvation except the Lord Jesus Christ. Siya lamang po, wala nang iba. Anong gagawin natin ngayon? Dapat wala mang number 3 yan, ano? Ano yung dapat nating response? We need to pray and be obedient like the Lord Jesus Christ. It is about time to imitate the Lord. Pinag-aaralan natin ang buhay ni Kristo para siya ang ating modelo. Siya ang ating perfect example to follow sa buhay natin. Kaya sa panahon ng buhay natin ngayon, ang mga nananalangin, magpatuloy lang po kayo sa inyong pananalangin. Ang mga sumusunod, magpatuloy lang po kayo sa inyong pagsunod. Yung hindi pa nananalangin, ini-encourage ko po kayong manalangin na po tayo. At yung mga hindi pa sumusunod, mag-pray na po tayo na tayo'y makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi talagang minsan may hadlang. So you need the power from high, from the presence of God, para tayo ay makasunod. Pray with fervent cries and tears. Kung matindi yung pinagpipray mo kay Lord, si Jesus matindi kasi yung pinagpipray niya. It's the battle of life and death, kasi mamamatay siya para sa atin. Kailangan niyang ma-endure yung pain, yung hirap na kanyang dadanasin. Kaya ang prayer niya, with tears, with cries, matindi. You express your sincerity, your desperation to experience the power of God in your situation. Kapag nananalangin ka, ipag-pray natin yung mga pangangailangan natin. O lahat ng may pangangailangan, magsabi ng amen. No? So ipag-pray natin. Yung may mga pangarap, magsabi ng amen. Yung may mga gustong marating sa buhay, magsabi ng amen. So, may gusto kang marating, may gusto kang makuha, may gusto kang ma-accomplish sa buhay mo. Never stop praying. No, never stop submitting or in submission of your life to the will of the Lord. No, pag umiiyak ka, pinapakita mo, Lord, kailangan kita sa aking buhay. At sa ating pananalangin, actually hindi masamang mag-pray ng bahay, ng lupa, ng sasakyan, ng maraming pera, ng maraming savings, maraming alam niyo yung mga investment, hindi po masama yan. Lalo na kung ito'y nakukuha natin sa makadiyos na paraan. Kasi gusto naman ni Lord talaga umangat ang buhay natin. Umasenso tayo para marami tayong maabot
at matulungan sa buhay na ito. Pero ang encouragement ko sa umagang ito, dahil ginawa ni Jesus ang lahat para sa lahat ng tao, that no one should perish, let us pray for the salvation of the lost. Sino yung lost? Yung mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Alam mo kapatid, people need the Lord. Kung paano mong kinailangan si Jesus nung wala ka pa sa Kanya, ganun din ang kailangan si Jesus sa panahong ito. Kailangan ng mga tao ang Panginoon. Many are dying without Christ in their hearts. We must have the sense of urgency, the compassion, and devotion to reach out the lost. Dapat magkaroon tayo ng sense of urgency. Ano yung urgency? Yung nagmamadali ka. Kailangan may panalangin mo ang taong ito, masharean mo siya ng salita ng Panginoon. Gagawin mong lahat para mailapit mo siya sa Panginoon. Meron kang kahabagan sa taong ito. At meron kang debosyon na siya ay iyong ilalapit sa Panginoon. Na-research ko po, meron palang tinatawag na the world clock death. Ang ginagawa nila, nag-e-estimate kung ilan ba ang bilang ng mga taong namamatay taon-taon. Ang kanilang estimation, close to accurate estimation, 56 million ang mga namamatay na tao taon-taon. Hindi lang pala yung total ang kanilang ine-estimate. Kung paano ito nabuo. Ilan ba yung namamatay buwan-buwan? Ang nakita nila, 4.6 million ang namamatay buwan-buwan. At ilan bang namamatay araw-araw? 150,000 ang namamatay araw-araw. 6,000 kada oras ang namamatay. 106 kada minuto ang namamatay. 2 ang namamatay kada segundo. So ibig sabihin, habang nagsiservice tayo dito, may namamatay sa labas. At ang nakakalungkot, isa pang na-research ko, yung 800,000 na kabilang sa 56 million na namatay, hindi sila namatay sa sakit, sa aksidente. Sila'y nagpakamatay. Very sad. Why? Dahil nakakalimutan nilang magtiwala at magdepende sa ating Panginoon. Dahil marahil ay wala pang nakapag-pray para sa kanila. Wala pang nag-share patungkol kay Jesus sa kanila. Kasi kung nakilala nila si Jesus, yung mga 56 million na ito, 100% diretsyong langit sila. Amen po ba? Kasi nakilala nila ang Panginoon, tinanggap nila ang Panginoon. Itong 800,000 na nagpakamatay, wala naman pong naliligtas na nagpapakamatay. Kaya, never take your life. Even if you're gone through different kinds of trials, problems, difficulties, lilipas din ang mga problemang yan dahil ang Diyos ang siyang magbibigay ng solusyon. Ang point ko dito, pag-pray natin, walang isa mang miyembro ng ating pamilya ang mamamatay nang hindi tinanggap si Kristo sa buhay nila. Amen? Ang pagpipray mo ngayon, yung iyong asawa, mga anak, pamangkin, apo, magulang, lolo, lola, uncle, auntie, mga kamag-anak mo, ako, ang responsibilidad ko, ang aking lahi. Ang responsibilidad mo, ang iyong lahi, na ipanalangin sila at makakilala kay Kristo. I need to pray for the David family, for the Canlas family, Castañeda family, De La Cruz family. No? Kailangan ko silang ipag-pray. Yamson family. No? So kailangan ko silang ipag-pray na sila ay maligtas.
Yung aking checklist ngayon, hindi na lang bahay, sasakyan, pera, tagumpay, asawa, no? Ang iyong ipagpipray. Kasama na ngayon, first and foremost, your loved ones, your family na hindi pa ligtas. Kailangan natin silang ipanalangin, mga kapatid. At tayo po ay meron ng 3 sandata para magtagumpay na gawin ito sa ating mga buhay. Una, meron na tayong spirituality. Sabihin natin spirituality. Dahil meron ka ng continuous, personal, growing relationship kay Lord, kaya meron ka ng maturing spiritual life at dyan nagsisimula ang iyong pag-aakay sa pamilya mo dahil meron ka ng spirituality. You yourself is growing in the Lord. Pangalawa, meron ka ng Spirit's power, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Acts 1:8. Dumating ang banal na Espiritu Santo upang bigyan tayo ng kapangyarihang magpatotoo, no, sa mga tao. At meron na tayong strategy. Okay, sabihin natin strategy. Salamat sa Diyos, ang ating pong mga pastor ay hindi tumitigil mag-isip, magplano, manalangin, magkakonsepto kung paano matulungan ang buong Christ in You family na magawa natin ang ating purpose, ang ating mission. Ang ating strategy ay tinatawag na ito po, 5-5-5 best strategy in evangelism. Hindi po 5-5-5 sardines ang tinutukoy ko dito. Yung pong 5, dahil isasama na natin sa prayer, yung gusto nating maligtas. You pray for 5 people. No? Isusulat mo dito 5 katao. Pagpipray mo sila 5 minuto araw-araw at 5 linggo mo silang ipagpipray. Pag nagpray ka ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tuition fee, pambayad ng bahay at lupa, ipagpipray mo na rin ang kaligtasan ng 5 katao na gusto mong maligtas. Malinaw po ba? Yung ayaw mag-participate, no worries. Hindi po namin kayo kagagalitan at hindi rin po kayo mare-reject sa church natin. Ano po, pag ready na po kayo, mag-participate. Mamaya, ibibigay sa inyo to. Naku, ang mahal pa naman ng pagka-print po nito, mga kapatid. Excelente. No po, ang ganda. Kaya wag po ninyong itatapon, okay? No? Sa inyo po ito, iuwi nyo mamaya at lalagyan nyo sa bahay ng 5 pangalan. At nandito yung guide, no, yung best strategy. Nakasulat dito, every day, in 5 minutes, you will bless them in prayer. No? Na sila'y makakilala kay Lord, mawala yung pagkabulag, at panlilinlang ng kaaway. And then, establish a relationship, no, doon sa pinagpipray natin. And then, supply their felt needs, kung ano man yon. And panghuli na yung teach them the gospel. Ito pong sabihin ko sa inyo, huwag munang problemahin yung sinulat mo dito. Huwag mong sabihin, hirap kausapin yan, matigas ang puso niyan, mataas yan, mayaman yan, may power yan, hindi makikinig sa akin yan. Huwag niyo pong problemahin yon. Walang matigas na bato sa presensya ng Panginoon. At pag pinagpipray natin yan, kikilos ang Diyos. Ang gawin muna natin, bago ka matakot, bago ka mag-worry, bago ka magkatubili, mag-alinlangan, kapatid, mag-pray muna tayo. Amen po? Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's all stand up in the presence of the Lord. At itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Kung di mo pa tinatanggap si Jesus, tanggapin mo siya ng personal. Sumunod ka sa panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay.
Simula sa araw na to, ikaw na po ang maghari, ikaw na pong manguna sa aking buhay. In Jesus' name. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Sige po, ipadama niyo ang pagmamahal niyo sa Diyos. Sabihin niyo kay Lord gaano niyo siya kamahal, kung paano niya tayong minahal. Hindi man natin matumbasan ang kanyang pagmamahal, pero pwede nating ipadama sa Kanya kung gaano natin siya pinasasalamatan sa mga sakripisyo niya para sa atin. Kahit mahina tayo, makasalanan tayo, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. At ang kaligtasan ay para sa ating lahat. Nagpapasalamat po kami sa ginawa mo sa aming mga buhay. Ama, ingatan mo po ang bawat isang kapatid ko na naririto. Ilayo mo po sila sa namang sakit at karamdaman. Lagi po silang malusog, malakas, masigla ang pangangatawan. Bigyan mo po sila ng mahaba at pinagpalang buhay. At kung ano man po ang inaasam-asam ng kanilang mga puso, kayo po ang magbibigay ng katuparan. Hahayo kami punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa ang bawat isa sa amin. Sa iyo po lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give the Lord a mighty clap offering. Good morning, everyone. Go with God, and He goes with all of you.